Kakalapag lang ng sinakyan na truck ni Ann sa harap ng isang apartment. Buong araw na siyang naghahanap ng murang apartment. Kaninang umaga pa siya nakarating sa Maynila galing sa probinsya nila sa Laguna. Dito kasi siya nakahanap ng trabaho at maganda ang mga benefits na makukuha niya roon kaya tinanggap na niya yon. Ngayon ay ito lang ang apartment na nakita niyang pasok sa budget niya. Ang maganda pa roon ay walking distance lang ito sa pagtatrabahuan niya. "Magkano bang budget mo, iha?" Tanong ng landlady sa kanya. 3K monthly lang po sana. Last na bahay na po tong pupuntahan ko kaya sana payagan niyo na ako. Halos nagmamakaawa na sabi ni Ann sa landlady. Mukha namang naawa ito sa kanya. Bumuntong hininga ito at tumungo-tungo. "Papayagan kita, iha. At mukhang pagod na pagod ka na rin. Sa totoo lang, ay napakababa ng 3K kung di ka sa Maynila maninirahan." Mahabang sabi ng landlady sa kanya. Tumungo-tungo naman si Ann habang nakikinig sa sinasabi nito. Alam naman yun ni Ann kaya pasalamat niya na pumayag ito sa gusto niya. "Ngunit may kasama ka sa bahay. Lalaki yun. Nauna na talaga siya sa'yo kaso naghahanap din siya ng kahati sa renta." Paliwanag ng landlady sa kanya. Napaawang naman si Ann sa gulat. "Lalaki?" Gulat niyang tanong. Tumungo naman sa kanya ang ginang, nakausap bilang sagot. "Oo, kayong dalawang bahala kung paano niyo hahatiin ang bayad," sabi sa kanya ng ginang. "Ano, tatanggapin mo ba?" Seryoso na tanong nito sa kanya. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Ann at hindi agad siya nakasagot. Hindi niya alam kung kaya niya bang pakisamahan ang lalaking tinutukoy nito, lalo na babae siya. Ngunit kung aayawan niya naman ito, ay wala siyang titirhan. Manggagamit na rin kaya hindi niya na alam ni Ann kung saan pa ba siya pupunta kung aayaw siya rito. Isang malaking paglunok ang ginawa ni Ann tsaka lamang siya nakapagsalita. "Sige po." Halos bulong niyang sagot. Wala na naman siyang choice at kailangan niya talaga ng titirhan. "Kukunin ko po." Mahinhin niyang sagot at pilit nang ngumiti sa ginang. Agad siya nitong sinama sa opisina nito at may pinapirmahan sa kanyang kontrata at agad siyang nagbayad. 2 buwan na simula nang lumipat si Ann sa Maynila. Akala niya ay magiging maayos ang pagtatrabaho niya sa Maynila. Ngunit akala lang niya pala yun. "Hoy! Hindi ka pa talaga maalam magbuhos ng banyo?" Galit niyang sigaw kay Jake, ang kanyang unexpected roommate. Sa super unexpected ay hindi niya akalain na dugyot na tao pala ito. Sa loob ng 2 buwan ay walang araw na hindi sila nagtalong dalawa. Para silang aso't pusa, lalo na tuwing gagamit sila ng banyo at kusina. Nung una ay akala niya matino pa ito dahil nag-usap pa sila patungkol sa rules nila sa bahay. Ngunit nagkamali siya dahil wala namang nasunod sa mixed-up rules na ginawa nila. "Ingay!" sabi nito sa kanya at pinagpatuloy ang paglalaro nito sa cellphone nito. Sa inis ni Ann ay agad niyang nilapitan si Jake at sinapa ito dahilan upang mahulog ito sa sofa. Napasigaw naman si Jake dahil lumagapak talaga ito sa sahig. "Ano ka ba? Wala ka ba balak gumalaw man lang?" Gigil na sigaw na tanong ni Ann kay Jake, nakakatayo lang. Masama itong tumingin sa kanya, ngunit wala siyang pakialam. "Bakit ba? Nananahimik yung tao eh." Reklamo ni Jake sa kanya. Dahil doon ay mas nainis lang siya. Hindi talaga alam ni Ann bakit kinaya niya pa ang 2 buwan na kasama si Jake, kahit araw-araw nito pinasasakit ang ulo niya. "Sabi ko, hindi ka ba maalam magbuhos? Ang panghinang banyo dahil sa'yo!" Reklamo ni Ann. Kakauwi niya lang ng trabaho at ihing-ihi na, tapos ganoon pa ang matatagpuan niya. "Ay, sorry, nakalimutan ko." Natawa pang sabi ni Jake sa kanya. Napairap na lang siya sa sobrang inis. "Buisit ka
ka talaga! Galit niyang sigaw at tinalikuran na lang si Jake at dali-daling nagpunta sa banyo. Malakas niyang sinara ang pinto sa inis. Kundi lang talaga siya nagtitipid, ay matagal na siyang nakalaya sa apartment na tinitirahan niya ngayon. Pagkatapos niya maglinis ng banyo, ay kumuha lang siya ng damit at naligo na rin siya diretso. Paglabas niya ng banyo, ay agad niyang nakita si Jake. Nakasuot ito ng hoodie at hawak nito ang susi ng motor. Nang tumingin sa kanya ito, ay mataray niya itong inirapan tsaka nagdire-diretso naglakad papunta sa kwarto niya. Hindi pa siya nakakapasok sa kwarto ay tinawag siya ni Jake, dahilan upang tumigil siya sa paglalakad at humarap sa binata. Aalis ako. May pabibili ka or may gusto ka kainin? Tanong nito sa kanya. Umarko naman ng isang kilay ni Anne sa narinig. Hindi niya akalaing may gana pa itong kausapin siya ng kalmado pagkatapos siya nitong pikunin. Wala, hindi ako gutom. Sagot niya. Kahit ang totoo ay gutom na talaga siya. Tinatamad lang siyang magluto. Tinatamad na rin siyang lumabas kaya hindi na lang siya kakain. Gutom ka? Seryosong sabi ni Jake habang nakapamulsa. Napaawang naman ang bibig ni Anne. Hindi niya talaga kaya ang topak ni Jake. Desisyon ka? Paano mo naman nasabing gutom ako, Aber? Irita niyang tanong dito. Malakas nang ngumisi sa kanya si Jake bago siya nito sinagot. Talaga, alam kong gutom ka at hindi ka naman nakain sa labas. Hindi ka pa rin nakain ngayong gabi. Sagot nito sa kanya at maloko siyang tiningnan. Hindi tuloy alam ni Anne kung nagiging mabait ba ito sa kanya o binibwisit na naman siya. Wala akong pera, sabi niya. Hindi naman sa wala na talaga siyang pera. Sadyang ayaw niyang gumastos lalo na kakapadala lang niya ng pera sa pamilya niya. Sapat na sa gastusin sa bahay at pang-araw-araw na lang niya ang natitira. Libre ko. Sabi naman ni Jake sa kanya. Napataas na naman ang kilay ni Anne. Hindi na hinintay ni Jake ang sasabihin niya at umalis na ito bigla. Tahimik na nanonood lang si Anne ng series sa loob ng kwarto niya. Kanina pa nakulo ang tiyan niya ngunit hindi na niya pinapansin yon. Nagtingin na rin siya ng pagkain sa kusina ngunit wala man lang siyang nakita kahit noodles man lang. May pagkain ngunit hindi sa kanya yon kundi kay Jake na hindi naman niya hilig. Nang marinig na bumukas na ang pinto ng apartment nila ay agad siyang napatayo. Ngunit hindi pa niya nabubuksan ang pintuan ng kwarto niya ay may nauna nang kumatok. Huminga siya ng malalim at agad nagseryoso na muka tsaka binuksan ang pinto. Ganoon na lang pagkabigla niya nang biglang sumalubong agad ang mukha ni Jake sa kanya. Sa sobrang lapitan ng pagitan nila ay kaunting galaw na lang ay magdidikit sila. Mabilis siyang napaatras. Bakit? Walang emosyon niyang tanong. Nagpapanggap na inaantok. Oh. Abot ni Jake sa kanya ng isang plastic bag. Hindi niya naman makita ang laman noon. Mabilis niyang kinunutan ng noo si Jake at hindi agad tinanggap ang binigay nito. Ano yan? Tanong niya. Gusto niya man malaman ang laman ng plastic bag ay hindi niya magawang silipin yon. Ayaw niya ipakita kay Jake na naku-curious siya sa laman noon. Pero sigurado si Anne na pagkain yon sapagkat naamoy niya ang mabangong aroma na nanggagaling sa plastic bag. Pagkain. Simpleng sagot ni Jake sa kanya. Akmang iimik pa sana siya ngunit mabilis na inilagay ni Jake sa kamay ni Anne ang plastic bag at itinulak ito papasok ng kwarto. Si Jake na mismo ang nagsara ng pintuan ng kwarto. Napaawang naman ang labi ni Anne sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Tingin niya tuloy ay may saltik talaga si Jake. Kanina lang ay kabangayan niya ito ngunit ngayon ay binilhan siya ng pagkain at libre pa talaga. Sinilip naman ni Anne ang plastic bag. Hindi niya na napigilan ang sariling hindi ngumiti.
Hindi niya alam kung saan yun binili ni Jake, ngunit amoy at itsura pa lamang ng pagkain ay alam niyang masarap na. May kasama pang tubig, juice at ice cream ang binili sa kanya. "Thank you," sabi niya. Animoy akala ay maririnig siya ni Jake. Ayaw niya mang aminin sa sarili, ngunit thankful siya dahil inilibre talaga siya ni Jake ng pagkain. Akala ni Ann ay magtutuloy-tuloy na ang maayos na samahan nila ni Jake, ngunit akala niya lang pala yun. Dahil ngayon ay nag-aaway na naman sila. Bakit ka nagsaing? Kundi mo naman pala babantayan. Sigaw na tanong sa kanya ni Jake. Kakauwi lang kasi ni Ann galing sa trabaho. Nag-overtime siya kaya gabi na talaga siya nakauwi. At gutom talaga siya pag uwi, ngunit pagod siya. Pag uwi niya naman ay wala si Jake kaya siya na ang nagsaing. Hindi niya namalayang nakatulog siya at muntikan nang masunog ang sinaing niya, kundi pa dahil kay Jake. Alam ni Ann na mali siya, ngunit hindi niya maamin yon, lalo na kay Jake. Pakiramdam niya kasi ay aangasan siya nito oras na tanggapin niya ang pagkakamali niya. Ano? Hindi ka sasagot? Galit na tanong ni Jake sa kanya. Alam naman ni Ann na dapat lang talaga itong magalit sa kanya. Hindi niya lang matanggap na kailangan pa talaga siyang sigawan ito. Nakalimutan ko nga! Katwiran niya pa. Kitang-kita ni Ann kung paano umusok ang ilong ni Jake dahil sa naging dahilan niya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya dahil napipikon niya ito o ano. Hindi ka ba nag-iisip? Kundi ako dumating, ano nangyayari sa bahay? Baka mamaya nasunog na tong buong apartment, ha? Galit na galit nitong sigaw sa kanya. Paano ka? Paano kung di ka magising kapag nasusunog na tong apartment? Paano ka lalabas dito? Dagdag pa nito at gigil na hinampas ang lamesa. Nagulat at natakot naman si Ann dahil doon. Hindi niya magawang magsalita. Pakiramdam niya ay napipe siya sa mga narinig mula kay Jake. Tama naman lahat ang sinabi nito sa kanya at ang mas kinaano pa niya ay ang pag-aalala ni Jake sa buhay niya. Na kundi nga siya magising at nasunog ng tuluyan ang apartment, ay paano nga naman talaga siya. Marahang nagbaba ng tingin si Ann at pinaglaruan ang mga daliri niya. Tuluyan na siyang nakonsensya. Hindi niya lang alam kung paano siya magsusori kay Jake. Tanggap niya na ang pagkakamali niya at nahihiya na rin siyang bigla sa binata. Ang laki-laki mo na para hindi ka nag-iisip ng maayos. Imik ni Jake sa kanya. Nakatalikod pa rin ito. Akala ni Ann ay tapos na itong magsabi ng mga salita. Hindi mapigilan ni Ann ang hindi masaktan sa mga sinasabi ni Jake. Ngunit tinatanggap niya na lang yon dahil mali talaga siya. Hindi mo man lang naisip ang buhay mo. Dagdag nito sabi. Kita niya ang marahan na pag-ikot ng mga binti ni Jake na natili siyang nakayuko. Hindi magawang magsalita ni Ann. Pakiramdam niya ay may bumara sa lalamunan niya at tingin niya rin ay oras magsalita siya ay maiiyak na siya. Ann, seryoso na tawag sa kanya ni Jake. Marahang nag-angat ng tingin si Ann, kinakabahan at natatakot. Pakiramdam niya ay nawala lahat ng tapang na meron siya sa katawan. Naiiyak din talaga siya. Pinipigilan niya lang. Kitang-kita ni Ann kung paano nagbago ang emosyon ni Jake nang makita nito ang mukha niya. Kung kanina ay galit na galit ang mukha nito, ngunit ngayon ay mukha na itong naawas sa kanya. Marahas na bumuntong hininga si Jake at nilapitan siya. Hinawakan nito ang mga braso niya at marahan siyang itinayo. Sorry. Paghingi agad ng tawag ni Jake sa kanya. Marahan naman na tumungo si Ann. Pakiramdam niya ay isang salita pa ni Jake ay iiyak na siya. Hindi niya rin akalain na kahit siya talaga ang may kasalanan, ngunit ito pa ang naunang magsorry sa kanilang dalawa. Hindi ko sinasadyang sigawan ka. Nag-aalala lang talaga ako. Paliwanag pa nito sa kanya. Tumungo-tungo naman si Ann. Naiintindihan niya ito.
Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Ann tsaka tumingin ng diretso kay Jake. Sorry rin. Pagod lang ako sa trabaho at gutom talaga. Hindi ko na malayang nakatulog ako. Paghingi niya ng tawad, tumungo naman si Jake sa kanya. Tingin niya ay kalmado na ang binata ngayon. Hindi ko naman ginustong maiwan ng sinaing. Nahihiya niyang dagdag na paliwanag. Sige, okay na. Sabi ni Jake sa kanya at binitiwan siya nito. Medyo gumaan na ang nararamdaman ni Ann ngayon. Doon ka na muna sa kwarto mo. Magluluto lang ako ng pagkain natin. Utos ni Jake sa kanya. Ayaw na naman ni Ann makipagtalo pa kay Jake. Kung kaya, tumungo na lamang siya at sinunod ang utos ni Jake sa kanya. Pagkarating ni Ann sa kwarto, ay basta niya lang ibinagsak ang sarili niya sa kama at doon na tuluyang inilabas ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan. Inis na inis siya sa sarili niya ngayon. Ang gaga mo kasi, Ann! Inis na inis niyang sigaw sa sarili. Kung pwede niya lang sapakin ang sarili, ay ginawa niya na. Kasalanan mo na nga! Ang pride mo! Dagdag niyang sabi sa sarili at nagdadabog na humiga ng maayos sa kama habang patuloy pa rin ang pag-iyak. Marahan na pamulat ng mata si Ann nang marinig niya ang sunod-sunod na katok sa kwarto niya. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya kakaiyak at kahihintay na tawagin siya ni Jake. Tiningnan muna ni Ann ang sarili sa salamin. Nang masiguradong hindi halata na umiyak siya, ay agad siyang tumayo mula sa kama at binuksan ng pintuan. Luto na. Simple na sabi ni Jake sa kanya at tinalikuran na siya. Agad namang sumunod si Ann sa binata. Agad niyang nakita sa lamesa ang isang malaking bowl na may sinigang habang may 2 plato na may laman na nakanin. May juice na rin na nakahanda. Nahihiya naman na kumain si Ann kasabay si Jake. Hanggang sa matapos silang kumain ay tahimik lang silang dalawa. Siya na rin ang nagpresentang maghugas at magligpit ng pinagkainan nilang dalawa. Nagpaalam naman si Jake sa kanya na mauna na matulog. Ilang araw ang lumipas at hindi sila nagkausap masyado ni Jake. Maliban sa may kasalanan siya rito, ay busy sila pareho sa kanya-kanyang buhay. Late na si Ann sa trabaho niya ngunit hindi pa siya nakakaligo at si Jake na kanina pa sa banyo ay hindi pa rin lumalabas. Sa inis ni Ann at hindi na talaga niya kayang mag-antay pa ay mabilis siyang nagpunta sa harap ng banyo at malakas na sunod-sunod na kinatok yon. Jake! Gigil niyang sigaw at walang tigil sa pagkatok sa banyo. Kahit masakit na ang kamay niya, kakakatok ay tuloy-tuloy lang si Ann sa pagkatok. Nang bumukas ang pinto, ay agad na bumungad kay Ann ang masamang mukha ni Jake. Sobrang seryoso nito at hindi na maipinta ang pagmumukha nito. Alam niyang galit na rin si Jake sa kanya, ngunit wala siyang pakialam. Mas mahalaga sa kanya na makaligo na siya. Napakabagal! Piko na sigaw ni Ann. Hindi nagsalita si Jake at akmang lalagpas na si Jake kay Ann ay hindi sinasadya na sumagi kay Ann ang tuwalya na nakapulupot sa bewang ng binata dahilan upang malaglag yon. Mabilis nanlaki ang mata ni Ann sa gulat at pinamulahan ang muka. Mabilis siyang napatakip sa bibig at agad na tumalikod at pumasok sa banyo. Inis na inis siya na nagwala sa loob ng banyo dahil sa nakita, pati na rin sa kahihiyan na nararamdaman. Hindi niya alam kung paano siya muli haharap kay Jake pagkatapos niya makita ang buong katawan nito. Inis na natira mag-isa si Jake sa apartment nilang dalawa ni Ann. Piko na talaga siya sa dalaga. At pilit na lang niya itong iniintindi dahil ayaw niya nang mag-away silang dalawa. Ngunit paano sila hindi mag-aaway kung si Ann mismo ang nagawa ng pag-aawayan nilang dalawa? Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nalilimutan ang nangyari kanina. Maski sorry ay wala siyang narinig kay Ann na mas kinainis niya.
Tamad na tumayo si Jake sa pagkakahiga sa sofa nang may sunod-sunod na kumatok sa pintuan ng apartment nila. Sa isip-isip ay si Ann yun. Balak niya gantihan ito. Ngunit ganoon na lang ang pagtataka niya na imbes si Ann ang bumungad sa kanya ay mukha ng isang lalaki na sa tingin niya ay kaedaran niya lang. Sino ka? Tanong agad ng lalaki sa kanya. Kita niyang sinilip nito ang loob ng bahay nila ni Ann. Napataas naman ang kilay ni Jake sa narinig mula sa lalaki. Bakit ka nasa bahay ni Ann? Tanong pa ulit ng lalaki sa kanya. Masama ng tingin nito sa kanya. Bakit? Sino ka rin ba? Maangas na tanong ni Jake sa lalaki na nasa harap niya. I'm Gerald, maniligaw ni Ann. Sagot ni Gerald sa kanya. Napangisi naman si Jake. Umarko ang mga kilay niya dahil sa narinig. Ngising-ngisi niyang tiningnan ng lalaki at nakaisip agad ng plano. Dahil ayaw niyang magpatinag basta. Talaga? Boyfriend ako ni Ann. Mayabang niyang sabi kay Gerald at malaking nginisian ito. Sinabi yon ni Jake para gumanti kay Ann sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Kitang-kita niya kung paano lumukot ang mukha ni Gerald at masamang-masama siyang tiningnan. Huwag mo nga akong pinaglolo ko. Nasaan si Ann? Tanong ni Gerald sa kanya. Ayaw maniwala sa sinasabi ni Jake. Bakit naman kita lolokohin? Sino ka ba? Tsaka, kaya nga kami nasa isang bahay. Dahil meron kami. Sabi niya kay Gerald at tumayo ng maayos. Alis na. Pagtataboy niya rito at basta na lang isinara ang pintuan ng apartment nila. Ngising-ngisi siya bumalik sa pagkakahiga sa sofa. Pakiramdam niya ay nakaganti na agad siya kay Ann. Takang-taka na tiningnan ni Ann si Jake nang makauwi siya galing trabaho. Nakangiti kasi na nagluluto ang binata habang nakaupo siya sa sofa at nanonood. Nangyari sa'yo? Bakit ang laki ng ngiti mo? Sunod-sunod niyang tanong kay Jake. Hindi niya na napigilan ang sarili dahil naku-curious na talaga siya. Kanina nang iwan niya ito ay masama pang loob at mukha nito sa kanya. Kaya hindi niya maiwasang magtaka bakit good mood ito bigla. Nag-text na ba sa'yong maniligaw mo? Ngiti-ngiti na tanong ni Jake sa kanya. Mabilis namang napakunot ang noo niya. Ha? Pinagsasabi mo? Naguguluhan niyang tanong kay Jake. Kitang-kita niya kung paano nawala ang masayang mukha nito dahil sa sinabi niya. You mean, hindi ka pa tinext ng maniligaw mo about sa nangyari kanina? Seryosong tanong ni Jake sa kanya. Mas naguluhan naman lalo si Ann. Napaawang pa ang labi niya dahil naguguluhan talaga siya sa sinasabi ni Jake sa kanya. Pakiramdam niya ay may topak na naman ito. Ha? Ano bang sinasabi mo? Wala naman akong manliligaw. Seryoso niyang sagot dito. Ayaw magpaligaw ni Ann dahil busy siya sa trabaho kaya nagtataka siya sa sinasabi ni Jake na manliligaw. Gulat na gulat ang mukha ni Jake na tiningnan siya. Natigilan ito sa ginagawa. What? Sigaw nitong tanong sa kanya. Hindi maipinta ang mukha. Naguguluhan namang nakipagtitigan si Ann kay Jake. Bakit ba? Ano bang meron at ganyan ang sinasabi mo? Nalilito ka? Naiinis niyang tanong. Pakiramdam niya kasi ay may kalokohan na ginawa si Jake based sa reaction nito ngayon sa kanya. Well, may lalaking nagpunta rito kanina and he introduced himself bilang maniligaw mo. Pagkakwento ni Jake sa kanya at nag-iwas ng tingin. Napamaang naman si Ann sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa ikinakwento ni Jake sa kanya ngayon. Anong sinasabi mo? Tanong niya. Well, sinabi ko sa kanya na boyfriend mo ko dahil gusto kita gantihan. Pag-amin nito sa kasalanan na ginawa. Nahampas ni Ann ang sariling noo dahil sa narinig. Pakiramdam niya ay siya yata ang masisiraan ng bait sa kanilang dalawa. Anong sabi niya? Kilala mo ba? Tanong niya ulit kay Jake.
Nainit talaga ang ulo niya ngayon sa binata. Gerald daw, hindi ko siya kilala. Direkta na sagot naman ni Jake sa kanya. Ngunit ang init ng ulo ni Anne ay agad na nawala nang marinig niya ang pangalan ni Gerald. Parang gusto niya na bigla magpasalamat dahil sa kalokohan na ginawa ni Jake. Okay lang pala na, yun ang sinabi mo. Ngiti-ngiti na sabi ni Anne kay Jake at tumayo sa pagkakaupo at lumapit sa binata. Takang-taka naman si Jake sa kanya dahil sa sinabi niya. Ngiti-ngiti itong nilapitan ni Anne. Dahil baliw yung si Gerald, ex-boyfriend ko yon. Niloko ko kaya hiniwalayan ko. Hindi ko alam na hanggang ngayon naghahabol siya. Mag 1 year na rin kaming hiwalay kaya thank you dahil naitaboy mo siya. Pasasalamat ni Anne at tinapik ang balikat ni Jake. Lumapit siya rito at bumulong sa tenga nito. Better luck next time sa pagganti. Kasi ako pa rin ang nagwagi rito, Jake. Nangaasar na bulong ni Anne kay Jake. Thanks, boyfriend. Asar niya pa sa binata at tawang-tawa na tinalikuran ito. Ilang buwan pa ang lumipas na magkasama sila ni Jake na naninirahan sa isang apartment. Nasanay na sila sa ganoong setup na madalas na may bangayan silang dalawa. Ngunit sa ngayon ay nagkasundo na sila na si Jake ang tagaluto at tagapamili ng kailangan nila habang si Anne naman ang tagalinis ng apartment nilang dalawa. Minsan ay naawa si Anne kay Jake lalo na kapag natatagpuan niya itong natutulog sa sofa. Ilang buwan na naman ganoon ang setup nila. Nasa sofa si Jake habang sa kwarto siya, ngunit ngayon ay naawa siya dahil parehas lang naman sila ng hati ni Jake sa upa. Isang gabi ay gabing-gabi nang nakauwi si Anne. Pagod siya dahil sa trabaho. Buti na lang nalibre siya ng pagkain ni Isay at nabawasan ang isipin niya. Pagbukas niya ng pinto ay ganoon na lang ang gulat at pagtataka niya nang makita niya si Jake na gising pa. Jake? Mahina niyang tawag sa binata, ngunit hindi siya hinarap nito. Nakatutok lang ito sa palabas na pinanood. Tiningnan ni Anne ang buong bahay. Malinis na at walang kalat, maliban sa lamesa sa sala na puno ng bote ng alak at pulutan. Nang mahubad ni Anne ang sapatos at makalapit kay Jake, ay doon niya lang naamoy ang alak. Ngunit imbis mainis at magalit siya, ay nag-aalala pa siya sa binata, sapagkat ngayon niya lang ito nakitang sobrang seryoso at umiinom. Hindi niya alam kung paano niya nalaman agad, ngunit sigurado siyang may problema si Jake. Kumain ka na? Tanong niya kay Jake. Tumungo lamang ito sa kanya bilang sagot at tinunga ang alak na iniinom. Napabuntong hininga naman si Anne dahil doon. Punta na ako sa kwarto. Paalam niya kay Jake. Tinunguan lang siya nito kaya dumiretso na siya sa kwarto niya. Pagkatapos ni Anne magpalit ay lumabas siya ng kwarto niya at naupo agad sa tabi ni Jake. Agad namang napalingon sa kanya si Jake. Hindi inaasahan ang pag-upo niya bigla sa tabi nito. Hindi pinansin yun ni Anne. Bagkus kumuha siya ng isang bote ng alak at tinunga yon. Natulala naman sa kanya si Jake bigla sa kanya. Si Jake. Nilungon ito ni Anne at ninitian. Bakit mag-isa kang nainom? Pwede mo naman akong ayain. Sabi ni Anne kay Jake. Anong problema mo? Tanong niya pa rito. Kumunot naman ang noo ni Jake sa kanya. Bakit ayaw mo pa matulog? May pasok ka pa bukas. Nalinis ko na rin na naman ang dapat mo linisin. Sabi ni Jake sa kanya. Hindi pinansin ang mga sinabi at tinanong niya. Napairap naman si Anne dahil doon. Halata kasi sa'yong may problema ka. Baka gusto mo lang pag-usapan. Pagsasabi niya ng totoo kay Jake, tsaka muli tinunga ang alak na hawak. Nilingon niya ang pinanonood ni Jake. Action movie yon ngunit hindi naman gaano ka-interesting ang nangyayari para kay Anne. Masama lang ang loob ko kay Daddy. Panimula ng pagkakwento ni Jake sa kanya. Napangiti naman si Anne dahil doon at umayos ng upo paharap kay Jake.
Ibinaba niyang alak sa lamesa at niyakap ang sariling mga binti. Well, hindi ko naman kasi talaga kailangang magtiis sa maliit at mainit na apartment. Amin ito sa kanya. Hindi nagsalita si Ann at nanahimik lamang. Pero dahil gusto niya akong parusahan, hinayaan niya ako sa ganitong sitwasyon. At ngayong sanay na ako, bigla siyang tatawag sa akin para mag-usap daw kami ng maayos. Pagpapatuloy ng kwento ni Jake, tsaka ito nagpakawala ng malalim na buntong hininga at uminom muli ng alak. Ano ba naging kasalanan mo? Tanong ni Ann kay Jake. Ilang buwan niya na akong hindi kinontak. Nagalit ako pero hinayaan ko na lang. Alam niyang wala siya sa posisyon para husgahan si Jake, lalo na hindi niya naman kilala kung sino ang pamilya nito. Pasaway ako. Magastos, walang tino, walang pakialam sa lahat. Pero naging ganun lang naman ako dahil laging silang busy ni mommy. Simula bata pa lang ako. Puro yaya ko lang ang kasama ko. Tapos hiwalay pa sila ni mom, kaya never na buong pamilya ko. Naging masaya ako sa pagiging pasaway, kaya yun madalas ang ginagawa ko. Pagkukwento ni Jake sa kanya, hindi mapigilan ni Ann na hindi makaramdam ng awa at lungkot para kay Jake. Sa isip-isip niya ay kahit siguro siya ay magiging ganoon. May pera nga, wala namang pamilya. Dagdag pang sabi ni Jake, tsaka ito inis ng ngumisi at sinunod-sunod ang tungga sa alak. Mabilis namang inagaw yun ni Ann at nilapag sa lamesa. Masama niyang tiningnan si Jake. Nilingon niya ang mga boteng wala ng laman, halos mag-iisang case na ang naubos nitong alak. At sa muka, galaw at pananalita ni Jake ay alam niyang lasing na ito. Alam mo, lahat naman tayo may problema. Iba-iba lang ng dahilan at impact sa atin. Seryosong sabi ni Ann. Minsan na lang siyang magseryoso sa kanilang dalawa ni Jake kaya susulitin na niya. Merong mga tao na kahit anong daming problema, masaya pa rin. Meron namang hindi gaano maraming problema pero sobrang bigat na nun para sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun kailangan nating sarilihin ang mga problema na meron tayo. Mabigat man o hindi, libre tayong magsabi sa iba. Nakangiting sabi ni Ann sa binata. Marahan niyang inabot ng kamay nito. Hindi maintindihan ni Ann bakit niya ginawa ang bagay na yon pero tingin niya kasi ay kailangan talaga ni Jake ng karamay ngayon. Ako, hirap na rin ako sa buhay pero wala Kailangan. Ako ang inaasahan sa amin. Kailangan ko magtrabaho kasi kung hindi, paanong pamilya ko na naghihintay sa padala ko? Malungkot niyang pagkukwento at pilit na tumawa. Kita niya naman kung paano nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jake. Both of us have a problem, but doesn't mean we can invalidate each other's feelings. Because, small or big problem, our feelings are always valid. Malambing na sabi ni Ann kay Jake at nginitian ito ng malaki. Ngumiti rin si Jake sa kanya. Naramdaman din ni Ann ang paghigpit ng hawak nito sa kamay niya. Thank you, Ann. Emosyonal na pasasalamat ni Jake sa kanya. Naramdaman din ni Ann ang paghigpit ng hawak nito. Walang halong biro, para silang aso't pusa sa isa't isa ngunit malaki ang pasasalamat ni Jay kay Ann dahil simula nang makilala niya ang dalaga ay nagbago ang pananaw niya sa buhay. Kinabukasan ay maagang nagising si Ann. Mabilis siyang lumabas ng kwarto niya dahil balak niyang magluto ng umagahan nila ni Jake. Ngunit mabilis kumunot ang noon niya nang makalabas siya sa kwarto ay may nakaluto na sa lamesa. Mabilis niyang hinanap si Jake sa buong apartment, ngunit wala na ito. Maski ang kalat nila kagabi ay nalinis na rin. Baka may pinuntahan lang, sabi niya sa sarili at naupo na sa lamesa at nagsimulang kumain na. Pagkarating sa trabaho ay agad niyang naabutan ang mga ka-office mate niyang nagdadaldalan. May anak pala si sir, akala ko wala. Dinig niyang sabi ni Kelly nang makaupo siya sa upuan niya.
Wala naman siyang gagawin masyado kaya nakisali na rin siya sa usapan ng mga kasama niya. Anong meron? Curious niyang tanong. Dumating si Sir kanina. May kasama na, gwapong lalaki. Anak niya pala? Si Claire ang sumagot sa tanong niya. Tumungo naman siya at sumandal sa inuupuan. Makagwapo, type mo lang eh. Sigaw ni Trisha habang natawa. Inirapan naman ito ni Claire. Natawa naman si Anne sa mga katrabaho. Hindi rin nagtagal ay pare-parehas na silang bumalik sa kanya-kanyang upuan dahil dumating bigla ang head ng department nila. Masaya at magaan ang loob ni Anne nang umuwi siya. Maliban sa nakatanggap sila ng bonus, ay nakapagpadala siya ng sapat na pera sa pamilya niya at may natira pa siya na pera na pwede niyang gastusin sa mga luho niya. Mabilis kumunot ang noo ni Anne nang makapasok siya sa apartment nila. Nang makita niya ang lagayan ng sapatos ay mas nagtaka siya dahil nawala roon ang mga sapatos ni Jake. Takang-taka niyang iginala ang paningin sa buong apartment. Nawala ang mga gamit ni Jake. Hindi lang konti dahil halos lahat ng gamit nito ay nawala. Agad siya napalingon sa pintuan ng apartment nang marinig niya ang maliit na katok doon. Hindi niya isinara yon kaya agad niyang nakita si Eira, ang kapitbahay nila. Bakit po? Agad na tanong ni Anne at lumapit kay Eira. Kanina kasi yung boyfriend mo kumatok sa amin tapos inabot lang sa akin to. Nakangiting sabi ni Eira sa kanya at inabot ang isang brown envelope. Boyfriend? Taka niyang tanong. Ay, hindi ba? Asawa mo ba yung kasama mo rito? Pagtatanong nito sa kanya. Napaawang na lang ang labi ni Anne sa gulat. Hindi na lamang siya sumagot at kinuha na lang ang inaabot nito. Ngumiti siya at nagpasalamat. Nang makaalis si Eira, ay agad niyang sinara ang pintuan ng bahay nila at naupo siya sa sofa. Agad niyang binuksan ang envelope. Ganoon na lang ang gulat niya nang makita niya ang maraming blue bills doon. Nandoon din ang susi na duplicate ni Jake pati na rin ang ibang papeles na tungkol sa apartment nila na may resibo rin doon. Ngunit hindi doon nakatuon ang pansin niya. Mas nakuha ng atensyon niya ang isang maliit na papel. Kinuha yon ni Anne at ibinaba muna ang envelope sa tabi. Hi Anne. Basa niya agad sa sulat. Alam niyang sulat ni Jake yon dahil kilala niya ang sulat ng lalaking yon. I'm sorry kung umalis ako nang hindi nagpapaalam ng maayos. But I just wanna say thank you for everything. Mahinang basa ni Anne. Pakiramdam niya ay bumibigat ang dibdib niya dahil sa binabasa. Aalis na ako kasi kailangan na. Anyway, bayad ng upa natin 5 months advance. Nakapag-grocery na rin ako. Pati ang bills ay bayad na rin. And yung pera, itabi mo. Para sa'yo yan. You're the one who helped me to be a better person. Yun lang. Thank you. Huli niyang basa sa sulat. Inis niyang tinapon yon sa kung saan at naiyak na ng tuluyan. Naguguluhan siya sa nararamdaman niya. Hindi niya alam kung matutuwa o masasaktan siya. Hindi niya matanggap na iiwan lang siya basta ni Jake pagkatapos nilang tuluyang magkasundo na. 1 linggo na ang lumipas ngunit sobrang sama ng loob ni Anne tuwing pumasok siya sa trabaho. Kundi lang talaga siya makakaltasan ng sahod kapag lumiban siya ay hindi na muna talaga siya papasok. Sobrang bigat at sama ng loob niya kay Jake. Kung kailan ang ayos-ayos sa nilang dalawa at saka pa ito umalis sa apartment nila nang hindi man lang nagpaalam ng maayos sa kanya. Huy, okay ka lang ba? Tanong ni Isay sa kanya. Kakatapos niya lang gawin ang pinagagawa sa kanya. Tumungo naman si Anne at pilit nang ngumiti. Oo naman. Pilit ang ngiti niyang sagot. Punta lang ako sa pantry, kuha lang akong kape. Paalam niya sa kaibigan. Tumungo na lamang ito sa kanya. Tamad na naglakad si Anne sa pantry nila. Hindi pa siya tuluyang nakararating, ay natigilan siya sa paglalakad.
nang makita niya ang mukha ni Jake sa harapan niya. Mabilis siyang nagulat at nagtaka. Ann? Tawag ni Jake sa kanya, ngunit hindi siya makapagsalita. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Jake sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Huwag mo sabihing, dito ka magtatrabaho? Sunod-sunod na tanong ni Ann kay Jake. Tumungo naman si Jake bilang sagot sa kanya. Ha? Paano? Naguguluhan niyang tanong. Hindi maintindihan ni Ann ang nararamdaman niya ngayon. Hindi niya alam kung magiging masaya ba siya dahil nandito na muli si Jake sa harapan niya o maiinis dahil masama pa rin ang loob niya sa binata. Ann, pwede ba saka na yan? Pakiusap ni Jake sa kanya. May gusto sana kong sabihin sa'yo. Dagdag pa nito. Akmang iimik na sana si Ann, ngunit may biglang nagsalita sa likuran niya. Boss, hanap na po kayo ng daddy niyo. Sabi ng sekretary ng boss nila. Kilala ni Ann yon dahil lagi niya yung nakikita. Umawang ang labi ni Ann at hindi makapaniwala agad sa narinig. Nagpalipat-lipat pa ang tingin niya kay Jake na nagmamakaawa na nakatingin sa kanya at sa sekretary ng CEO ng company na pinagtatrabahuan na nagtataka naman na nakatingin sa kanila. Sige, susunod ako. Sabi ni Jake sa sekretary. Tumungo naman ito at umalis na. Ann. Tawag niya muli sa dalaga na punong-puno ng pagtataka ang mukha nito. Pinaglalaruan mo ba ako? Inis na tanong ni Ann kay Jake. Napakunot naman ang noo ng binata sa naging tanong ni Ann sa kanya. What? No. Agad na sagot ni Jake sa kanya. Inis na umirap si Ann sa binata. Mas sumama lang yata ang loob niya sa binata. Anong boss? Ano yun? Daddy? Sunod-sunod na tanong ni Ann. Gulong-gulo siya. Sa isip ay pinagbibiruan lamang siya ni Jake kaya ayaw niyang maniwala basta rito. Piko na talaga siya. Hindi kita pinagbibiruan. Daddy ko may-ari ng company na pinagtatrabahuan mo. Mahinahon na sagot ni Jake sa kanya. Hindi ko rin alam na dito ka pala nagtatrabaho. Hindi na natapos ni Jake ang sasabihin dahil mabilis siyang tinalikuran ni Ann. Naiinis, nahihiya at nagagalit ang nararamdaman ni Ann ngayon. Ann! Habol ni Jake sa kanya at mabilis siya nitong pinaharap. Inis naman na inalis ni Ann ang pagkakahawak ni Jake sa braso niya. Huwag ka na lalapit sa akin! Naiinis ako sa'yo! Puro sama ng loob na lang ang binigay mo sa akin. Total, umalis ka na rin sa apartment natin ng walang paalam kaya huwag mo na ako kakausapin o lalapitan. Inis na inis niyang sigaw dito at madaling-madali na bumalik sa department nila. Laking pasalamat niya na walang nakakita sa kanilang dalawa maliban sa sekretary ng CEO nila. Isang buwan ang lumipas at hindi nga nagkamali si Ann sa iniisip. Si Jake nga ang pumalit na CEO sa ama nito. Wala naman siyang magawa kundi pakisamahan ito. Ang hindi niya lang maintindihan ay inilipat siya ng posisyon kung saan lagi niyang kasama si Jake. Hindi niya naman magawang tanggihan yon dahil mas malaki ang sahod ng posisyon na yon. Ann, tawag sa kanya ni Jake. Galing sila sa isang dinner meeting at kakahatid lang sa kanya ni Jake. Hindi niya naman alam na hindi pa pala nakakaalis ang binata. Bakit? Tanong niya rito at binuksan ang pintuan ng apartment niya. Pwede na ba tayong mag-usap? Tanong ni Jake sa kanya. Tungkol saan? Kung sa trabaho, pwede. Kung iba, huwag na lang. Seryoso niyang sabi kay Jake. Hindi naman sa hindi niya gusto kausapin si Jake. Kalmado na siya sa totoo lang kaso may bumabagabag sa kanya na para bang sa tuwing iisipin niya na ano ba talaga ang meron sa pagitan nilang dalawa ay naguguluhan siya. Ann, seryoso ako. Sabi ni Jake sa kanya. Seryoso rin naman ako, sir. Seryosong sabi ni Ann at tumayo ng maayos. Pumasok ka. Utos niya rito at nauna nang pumasok.
Narinig na naman ang pagsunod ni Jake sa kanya at ang pagsara nito ng pinto ng apartment. Agad namang dumiretso si Ann sa kusina at kumuha ng inumin doon at nilapag yon sa lamesa sa sala at naupo sa sofa. Agad namang naupo sa tabi niya si Jake. Ann, una sa lahat, I'm sorry. Si Jake na ang naunang nagsalita sa kanilang dalawa. Hindi naman sumagot agad si Ann at nanatiling tahimik. I know nagalit ka sa akin dahil hindi ko sinabi sa yung mga dapat mong malaman. I know, dapat nagpaalam ako ng maayos sa'yo. Pero pinapabalik na agad ako ni Daddy. And also, may narealize ako. Seryosong-seryoso na sabi ni Jake sa kanya. Marahan nitong hinawakan ng braso niya at pinaharap siya nito. Hindi na naman pumalag pa si Ann. Wala siyang masabi sa totoo lang. Basta gusto niya ngayong marinig ang mga sasabihin ni Jake sa kanya. Gusto kita, Ann. Pag-amin bigla sa kanya ni Jake. Agad namang nanlaki ang mata ni Ann sa narinig. Napaawang din ang labi niya at hindi magawang magsalita. Pakiramdam niya ay may malaking bato na bumara bigla sa lalamunan niya. Sobrang bilis din ng tibok ng puso niya ngayon. That's why, umalis ako because after I realized na I'm already fallen for you. I wanna be a better man for you. Para maging deserving ako sa'yo. Kaya nung bumalik ako kay Daddy, agad kong tinanggap ang offer niya na pumalit sa kanya. Seryosong-seryoso na dagdag na sabi ni Jake sa kanya. Mula sa braso ay gumapang ang pagkakahawak ni Jake sa kamay niya at marahan na hinaplos yon. Gusto kita, Ann. Ulit nito sa sinabi nito sa kanya. Hindi ko alam kung paano, kung kailan. Basta nagising akong gusto na kita. At sigurado ko ron. Jake? Mahina niyang tawag sa pangalan ng binata. Na-overwhelm siya. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng mga salita ngayon. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Pag-amin niya. Tumungo-tungo naman si Jake sa kanya at mas malaking ngumiti sa kanya. Hinawakan nito ng maayos ang kamay niya. Okay lang. Gusto ko lang malaman mong feelings ko sa'yo. Alam ko, hindi maayos ang una nating pagsasama. Madalas tayong away-bati. Nakakala mo aso't pusa pero seryoso at sigurado ko sa nararamdaman ko para sa'yo, Ann. Emosyonal na sabi ni Jake sa kanya. Bumuntong hininga ito at saka muling nagsalita. May gusto lang sana akong itanong sa'yo. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Ano yon? Kabado na tanong ni Ann. Ibang nararamdaman niya ngayon. Naghahalong saya at gulo talaga ang nararamdaman niya. Hindi niya matukoy kung anong totoo. Pwede bang maligaw? I wanna pursue you. Gusto kita ligawan, Ann. Kaya tinatanong kita kung papayagan mo kong maligaw sa'yo. Seryosong-seryoso na tanong ni Jake sa kanya. Ramdam na ramdam ni Ann ang kaba sa boses ni Jake na animoy bawat salitang binitiwan nito ay may kasamang kaba at takot. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Ann ngayon. Pakiramdam niya ay namumula rin siya dahil sa narinig niya mula kay Jake. Hindi niya agad magawang sumagot at napaisip siya ng lubusan. Hindi niya maisip na mula sa araw-araw na pagbabangayan nila ni Jake ay aabot sila sa ganitong sitwasyon. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ann at marahan na inalis ang pagkakahawak ni Jake sa kamay niya. Kitang-kita niya kung paano dumaan ang sakit sa mata ng binata. Hindi maintindihan ni Ann ang sarili ngunit nasaktan din siya sa nasaksihan. Marahan na sunod-sunod na paglunok ang ginawa niya at muling huminga ng malalim. Ilang ulit pa niyang ginawa yon bago siya nagpasya na magsalita. Jake, thank you sa pagsabi ng feelings mo sa akin. Thank you for explaining everything to me. Sincere niyang sabi kay Jake. Bawat salitang binibitiwan niya ay may kakambal na kaba. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung
saan tayo patungo pero wala namang masama siguro kung itry. 'Di ba? Tanong niya kay Jake. Kitang-kita niya ang pagkabigla sa mga mata nito. Nanlalaki yon habang nakatitig sa kanya. Malaki naman nang umiti si Anne. Hindi pa ako sigurado pero papayag akong magpaligaw sa'yo. Nakangiti niyang sabi sa binata. Mabilis na patayo si Jake at nagsisigaw sa tuwa. Natuwa rin naman si Anne sa nasaksihan. Hindi niya akalain na ang lalaking lagi niyang kaaway at katalo sa loob ng apartment ay siya palang magiging manliligaw niya ngayon. Thank you so much, Anne. Hindi ko sasayangin ang chance na ibinigay mo sa akin. Ngiting-ngiting pasasalamat ni Jake sa kanya at bigla siyang niyakap. Nagulat naman si Anne doon, ngunit sa huli ay gumanti na rin siya ng yakap kay Jake. Pakiramdam niya ay nawala lahat ng sama ng loob niya at gumaan na muli ang pakiramdam niya. Isang buwan na ang lumipas simula nang magsimula siyang ligawan ni Jake. Tuwing nasa trabaho ay professional silang dalawa. Maliban sa lagi siya nitong niyayang kumain sa labas tuwing lunch and break time. Pati na rin ang paghatid sundo nito sa kanya. Tuwing silang dalawa naman ang magkasama, ay daig pa nilang magjowa na may label na. Label na lang talaga ang kulang sa kanilang dalawa. Ngunit ayaw naman agad sagutin ni Anne si Jake. Gusto niya rin talagang makasigurado muna sa nararamdaman niya kay Jake. Sa ngayon ay alam niyang gusto na niya si Jake. Ngunit para kay Anne, hindi sapat ang gusto para sagutin ng isang tao. Date tayo later? Bulong na tanong sa kanya ni Jake. Masama niya naman itong tiningnan kaya bahagya itong lumayo sa kanya. Nasa meeting kasi sila ngayon pero si Jake ay hindi matali sa tabi niya. Para bang atat na itong umuwi. Psst! Bulong muli nito sa kanya. Lihim na napairap si Anne at hinarap si Jake. Bakit? Bulong niyang tanong. Sa totoo lang ay kaya hindi ito gaano pinapansin ni Anne dahil natatakot siya na may makapansin sa kanilang dalawa. Hindi naman public ang meron sa kanilang dalawa pero hindi rin private. Sadyang hindi lang nila pinagsasabi unless may magtanong sa kanilang dalawa. Ano, date tayo later, Bobby? Tanong muli ni Jake sa kanya. Tumungo na lamang siya bilang sagot sa manliligaw. Alam din naman na hindi ito titigil hanggang hindi siya pumapayag kaya nga nagtataka pa siya bakit pa siya nito tinatanong si Jake din naman ang nasusunod. Pagkatapos ng meeting nila, gabi na rin kaya diretsyong alis na silang dalawa. Hindi naman alam ni Anne kung saan sila pupunta ni Jake ngayon. Kanina pa siya tanong ng tanong kay Jake ngunit ngiti lang ang sinasagot nito sa kanya. Halos 1 oras din ang biyahe nilang dalawa bago sila nakarating sa isang private beach resort. Takang-taka naman si Anne na nakatingin kay Jake ngayon na hawak ang kamay niya habang naglalakad sila papasok. Hindi niya mapigilang hindi maisip kung anong ginagawa nila sa beach kung naka-formal attire silang dalawa. Jake, bakit tayo nandito? Bulong na tanong niya kay Jake. Nasa loob na sila ngayon ng hotel. Just wait, Bobby. Sabi nito sa kanya. Napatungo na lang siya at nakanguso na nag-intay na lang. May kinausap lang saglit si Jake tsaka sila sumakay sa elevator. Kita naman niya ang pinakamataas na floor ang pinindot ng kasama nila. Nang bumukas ang pintuan ng elevator, ay doon lang nalaman ni Anne na sa rooftop pala sila nagpunta. Nag-thank you lang si Jake sa sumama sa kanila at bumaba na rin yon. Pagkaalis ng lalaking sumama sa kanila ay siya namang biglang pagbukas ng ilaw. Mabilis ng laki ang mata at napaawang ang bibig ni Anne dahil sa pagkamangha at gulat sa kanyang nasaksihan. Punong-puno ng rose petals ang buong paligid. May mga nagagandahan na ilaw sa buong paligid sa gitna ng rooftop ay may nakalagay doon na table. May lumabas din ng mga waitress at niyaya silang maupo sa table.
Nang makaupo sila ay doon din nakita ni Ann ang magandang tanawin na dagat na kahit nasa rooftop sila ay kitang-kita nila ang mga alon, pati na rin ang magandang tunog ng dagat ay dinig na dinig nilang dalawa. Thank you. Emosyonal na pasasalamat ni Ann kay Jake. Maraming beses na siyang dinala ni Jake sa date at ni isa ay hindi siya na-disappoint sa pinagdadalhan nito sa kanya. Ngunit kakaiba ngayon. Ibang effort ang ipinakita ni Jake sa kanya ngayon. No problem, Bobby. As long as you're happy. Handa akong ibigay sa iyong lahat. Ganon kita kagusto at kamahal. Malambing na sabi ni Jake sa kanya at hinawakan ng kamay niya na nasa lamesa. Napangiti naman ng malaki si Ann kay Jake. She feels loved so much. Ngayon niya lang naramdaman ang ganitong pagmamahal. Let's eat na. Nakangiting yaya ni Jake. Tumungo-tungo naman si Ann bilang pagsang-ayon at nagsimula na silang kumain. Habang tinititigan niya si Jake ay may nasigurado siya ng gabi na yon. Sigurado na si Ann na mahal na niya si Jake at handa na siyang ibigay dito ang matamis niyang oo. Kinabukasan ay hindi muna gaano pinansin ni Ann si Jake. Sobrang kabado siya sa totoo lang. Sasagutin niya kasi ito ngayong araw kaya nagpapanggap siyang busy. Sa totoo lang ay tapos na niya lahat ng trabaho niya. Sadyang kailangan niya lang magpanggap. Hindi rin alam ni Ann bakit pa siya kinakabahan sa ganyon hindi naman si Jake ang unang lalaking sinagot niya. Hoy, kanina pa nakatingin si Sir sa'yo. Nag-aaway ba kayo? Tanong ni Isay sa kanya habang nakain silang dalawa sa cafeteria. Hindi rin kasi siya sumabay kumain kay Jake ngayon. Mamayang gabi niya kasi balak ito sagutin. Natatakot siya na baka mapaaga ang pagsagot niya. Hindi, hayaan mo siya. Simple niyang sagot at nagpatuloy sa pagkain. Alam ni Ann na kanina pa siya tinititigan ni Jake, ngunit panay ang iwas niya rito. Kinagabihan ay kitang-kita agad ni Ann si Jake sa labas ng company na nag-aantay sa kanya. Hatid kita. Yaya nito sa kanya. Tumungo naman si Ann. Ito naman talaga ang balak niya. Sagutin ngayong gabi si Jake sa apartment nila noon. Gusto kasi ni Ann kung saan sila unang nagkakilala at nagpaalam ng ligaw si Jake sa kanya ay doon niya ito sagutin. Para sa kanya, super memorable at malaki ang ambag ng apartment na yon sa kanilang dalawa. Tahimik ang buong biyahe nila pauwi sa apartment nilang dalawa. Alam ni Ann na kanina pa gustong magtanong at magsalita ni Jake ngunit dahil nga sa pag-iwas niya kanina rito ay alam niyang nakikiramdam si Jake sa kanya ngayon. Thank you. Pasasalamat niya nang ibaba siya ni Jake. Tara muna sa loob. Yaya niya pa rito. Kita niya naman ang pagkagulat sa mukha ni Jake. Mabilis nitong sinara ang pintuan ng sasakyan at pinagkatitigan siya. Hindi ka galit? Nag-aalala nitong tanong. Umiling naman agad si Ann bilang sagot kay Jake at ngumiti. Tara sa loob, may pag-uusapan tayo. Yaya muli ni Ann kay Jake at hinawakan ng kamay nito. Tinopa ka lang. Sabi ni Jake. Inis naman na nahampas ni Ann ang binata. Kung kailan siya nagiging sweet, saka dumadali ng ganoon si Jake sa kanya. Inis niya tuloy inalis ang pagkakahawak sa kamay nito, ngunit agad kinuha ni Jake muli ang kamay niya. Sabi ko nga, tara na. Nauna pa itong naglakad sa kanya, papunta sa apartment habang hila-hila siya nito. Napailing na lang talaga si Ann habang nagpipigil ng tawa. Nag-volunteer namang magluto si Jake ng hapunan nilang dalawa. Dahil may stock naman na pwedeng lutuin si Ann, ay hinayaan niya na si Jake. Naligo muna siya at nagpalit ng suot. Pakiramdam tuloy ni Ann ay bumalik sila sa dating ginagawa nila. Magkasama sa isang bahay at si Jake ang tagaluto niya. Mabilis namang natapos si Jake sa pagluluto at agad din silang kumain.
Nang mahugasan ni Jake ang pinagkainan nilang dalawa, ay sumunod ito kay Anne na nasa sofa na kinakain ng kaba. Jake, seryoso niyang tawag kay Jake pagkatapos nitong maupo sa tabi niya. Kinakabahan ako sa'yo, Bobby. Kabado na pag-amin ni Jake sa kanya. Alam ni Anne yun dahil kanina niya pa napapansin na kabado talaga si Jake simula umaga pa lang. Nakokonsensya tuloy siya. Gusto ko lang sana mag-usap tayo ng maayos na tayong dalawa lang. Kaya kita niyaya ngayon. Pagpapaliwanag ni Anne sa gusto niyang mangyari. Tumungo naman si Jake sa kanya. Alam mong magdadalawang buwan ka nang naniligaw sa akin. At sa halos 2 buwan na yon, nakita ko lahat ng efforts at pagmamahal mo sa akin. Emosyonal na sabi ni Anne. Basang-basa niya naman agad ang kaba at takot sa mga mata ni Jake. Thank you for your efforts, Jake. Lahat ng gifts, dates, and iba pa na ginawa mo. Nagustuhan ko lahat kung paano mo iparamdam sa akin na mahal mo ko at sigurado ka sa akin. Ramdam na ramdam ko ang lahat ng yon. Dagdag na sabi ni Anne. Sobrang bilis na ng tibok ng puso niya dahil sa kaba na nararamdaman niya ngayon. Ngayon lang siya umamin ng ganito ka-emosyonal. Gusto ko sabihin na papatigilin na kitang manligaw. Buong lakas niyang sabi. Kitang-kita naman niya ang kaba na nakikita sa mukha ni Jake ay agad na pinalitan ng sakit. Sana, pinatay mo na lang ako. Madramang sabi ni Jake sa kanya. Gustong matawa agad ni Anne ngunit pinipigilan niya talaga ang sarili niya. Buong araw niya itong pinag-isipan kaya ayaw niyang masira lang dahil sa sinabi ni Jake. Sana tinapon mo na lang ako sa tulay. Dagdag pa nitong sabi na iiyak na. Ang sakit-sakit, Bobby. Sana lumunok na lang ako ng asiton. Sabi pa ulit nito. Doon na hindi napigilan ni Anne ang humalakhak. Sa sobrang lakas ng halakak niya ay umeko yon sa buong apartment. Hindi niya talaga akalain na maarte at masungit na si Jake ay ganito magdrama pagdating sa kanya. Tawa ka pa. After mo mang busted, tawa ka pa. Ganyan ka. Masaya kang nasasaktan ako. Pagdadrama pa nito at ngumuso. Mas natawa na lang si Anne sa kanya. Sumasakit na ang tiyan niya kakatawa sa pinagsasasabi ni Jake sa kanya. Ang inaasahan niya na magagalit ito, ngunit ganitong kadrama pala ang haharap sa kanya. Baliw ka kasi! Humahalakak na sabi ni Anne dito. Mas ngumuso naman si Jake sa kanya, kala mo'y batang inagawa ng lollipop. Nang mawala ng kakatawa ni Anne, ay mabilis siyang tumabi kay Jake at isiniksik ang sarili sa binata. Sorry na! Paghingi niya ng paumanihin kahit natatawa pa rin. Hindi naman kita binasted eh. Dagdag niya pang sabi. Bawat salita na binibitiwan niya ay mas na-excited lamang siya. Anong tawag mo ron? Bakit mo ako pinatitigil manligaw? Nagsawa ka na ba? May iba na? Ayaw mo na? Madrama nitong sunod-sunod na tanong. Napaawang ang labi ni Anne at hindi makapaniwalang tiningnan si Jake. Hindi na naman niya napigilan ang sarili at malakas na naman siyang natawa. Mababaliw talaga siya ngayong gabi dahil kay Jake. Yan ka na naman. Ikaw pinagtitripan mo ako. Hindi ko tuloy alam. Masasaktan ba ako o ano? Kung karma ko man to sa ginawa ko noon, edi sana, maaga pa lang, niligawan na kita. Parang bata na reklamo ni Jake. Natatawa naman na umiling-iling si Anne. Kiligin ka lang, kasi kahit ako, kikiligin kung girlfriend ko na ang sarili ko. Seryoso na sabi ni Anne. Nangaasar niyang tiningnan si Jake na ngayon ay natulala bigla sa kanya. Aha? Lutang na sabi ni Jake. Tuwang-tuwa naman na pinisil ni Anne ang ilong ng nobyo. Tayo na. Boyfriend na kita. Girlfriend mo na ako.
Sagot niya rito at ngiting-ngiti na hinilikan ang pisngi ng boyfriend. Gulat na gulat naman sa kanya si Jake. Natawa na lang sa reaksyon nito at yumakap sa bewang nito. Isang buwan na simula nang maging official si Ann at Jake. Kung mas sweet sila sa isa't isa noong nagliligawan sila, mas sweet sila ngayon. Lalo na si Jake na akala mo'y anak niya kung makabitin lagi sa kanila. Jake, hindi ka ba nagsasawa sa akin? Wala sa sariling tanong ni Ann kay Jake. Nasa kondo sila ngayon ni Jake at nanonood lang. Yun na ang quality time nila sa isa't isa dahil naging busy sila sa nagdaan na araw. Ha? Bobby, hindi. Bakit? Agad na sagot ni Jake sa kanya. Sunod-sunod din ang naging tanong nito agad. Wala namang nakakasawa sa isang relasyon kung mahal mo talaga ang isang tao. Dagdag pa nitong sagot. Napabuntong hininga naman si Ann sa narinig. Wala naman. Naisip ko lang. Madalas mainitin ulo ko. Naiinis or tinutopak. Baka magsawa ka kakaintindi sa akin tapos makipaghiwalay ka sa akin. Malungkot na paliwanag ni Ann. Kanina niya pa iniisip yon. Kundi kasi dahil sa past relationships niya ay baka hindi niya isipin yon. Marahan siyang hinapit ni Jake palapit at inihiga sa dibdib nito. Pinulupot naman ito ang braso sa bewang niya. Agara namang gumanti ng mahigpit na yakap si Ann sa boyfriend. Alam mo, Bobby, sa totoo lang, naisip ko rin yun. Kasi normal namang mapagod talaga sa isang bagay. Pero iba sa'yo. Paliwanag ni Jake sa kanya. Hinalikan siya nito sa labi nang mag-agad siya ng tingin. Pero the more na mas nakakasama kita, the more na mas nakikita ko ugali mo, mas nakikilala kita, mas minamahal kita, higit pa sa'yo na akala mo. Malambing nitong sabi sa kanya. Titig na titig naman si Ann sa mukha ng boyfriend habang nagpapaliwanag ito. Marahan na hinaplos ni Jake ang pisngi niya at muli siyang hinalikan nito. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, na kahit yata habang buhay tayo maging aso't pusa, mamahalin at mamahalin kita. Hindi ko magawang magsawa sa babaeng pinapangarap kong pakasalan sa buhay na to. Mahal kita, Bobby. So don't think about it, okay? Emosyonal na sabi ni Jake sa kanya. Pakiramdam naman ni Ann ay parang hinaplos ang puso niya sa mga sinabi ng nobyo. Thank you sa lahat, Jake. Mahal na mahal din kita. Malambing na sabi ni Ann sa nobyo at hinalikan ito ng marahan at magaan na puno ng pagmamahal. 2 buwan na silang official ni Jake. Ngayon ay nagpasya si Jake na ipakilala siya sa ama nito. Noong una kinakabahan si Ann ngunit hindi niya akalaing ganito pala ang mangyayari. Ngayon ay sumasakit ang ulo ni Ann. Ipinakilala kasi siya ni Jake sa ama nito. Tutol ito sa relasyon nilang dalawa ni Jake ngunit imbes masaktan doon ay natawa pa siya. Lalo na sa sagutan ng mag-ama na nasa harapan niya ngayon. Hindi! Siraulo ka, bata ka! Masyadong mabait si Ann para sa'yo! Sigaw ng ama ni Jake sa anak. Nakapamewang naman na humarap si Jake sa ama habang si Ann ay hilod-hilod ang sentido na nakaupo sa sofa sa loob ng mansyon ng ama ni Jake. Dad, you should be supportive. Tsaka si Ann ang nagpabago ng pananaw ko sa buhay. Pakikipagtalo ni Jake sa ama. Gulong-gulo na talaga si Ann. Tatawa ba siya o iiyak na lang? Loko-loko kang bata. Tapos pakilala mo sa akin ng girlfriend mo na matino at masipag, habang ikaw ay tamad. Sigaw ng ama ni Jake sa anak. Humarap naman ito sa kanya. Iya, desidido ka na ba sa anak ko? Kasi kundi, ako mismo ang tutol sa relasyon yung dalawa. Tanong ng ama ni Jake sa kanya. Napaawang naman ng labi ni Ann sa gulat. Hindi niya alam kung seryoso ba ang ama ni Jake dahil mukhang nagbibiro lang ito at pinagtitripan ng anak. Dad naman! Parang batang ungot ni Jake at tumabi sa kanya.
Mabilis siyang niyakap nito sa bewang at isiniksik ang sarili. Hindi na alam ni Ann kung jowa ba niya si Jake o anak. Fine. Mukhang ayaw din naman ni Ann makipaghiwalay sa'yo. Pagsuko ng ama ni Jake at malalim na bumuntong hininga. Thank you sa'yo, Iha. Kaya pala nagtinutong anak ko pagkatapos ko palayasin. Pasasalamat ng ama ni Jake sa kanya. Tumungo at ngumiti naman si Ann sa ama ng nobyo. Thank you rin po. Pasasalamat niya rin. Sayang, wala ang mama mo rito, Jake. Sure akong matutuwa yun na nagtinu ka. Sabi ng ama ni Jake habang nakain sila. Tamoy, ayaw ka makita, Daddy. Sagot ni Jake sa ama. Aba, siraulo kang bata. Hoy, nililigawan ko ulit mami mo. Sigaw ng ama ni Jake. Natawa namang bahagya si Ann. Sana hindi ka sagutin. Joke. Biro pa ni Jake, masama naman itong tiningnan ng ama. Natawa na lang si Ann sa mag-ama. Nagkwentuhan lang silang tatlo hanggang sa nagpaalam na sila ni Jake. Bumiyahe silang dalawa papuntang Laguna dahil balak naman ipakilala ni Ann si Jake sa mga magulang niya. Chill ka lang, Bobby. Pagpapakalma niya sa nobyo. Kanina pa kasi ito kinakabahan. Baliktad talaga silang dalawa. Habang si Ann kanina ay hindi man lang kinakabahan, sumakit lang ang ulo niya sa mag-ama. Ngayon ay alam niya na kung kanino nagmana ang boyfriend niya. Ma, pa, si Jake po, boyfriend ko. Pakilala ni Ann sa nobyo. Medyo kabado rin dahil pangalawa si Jake sa una niyang iniligal sa pamilya niya. Noong kay Gerald kasi ay nagalit ang mga ito, kaya hindi niya alam ngayon pagdating kay Jake. Buti naman at matino na. Halika rito, iho. Galak na sabi ng kanyang ina. Nauna pang yakapin si Jake kaysa sa kanya. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Ann ang ina. Ma, ako ang anak mo. Biro niya habang nakaturo sa sarili. Hayaan mo na, anak. Simula, baby. Kilala na kita. Si Pogi naman. Tuwang-tuwa nitong sabi. Napairap naman si Ann sa ina at natawa na rin. Hello, mahal. Nandito ako. Ungot naman ng papa ni Ann. Napailing-iling na lang talaga siya. Ngayon alam niya na bakit binigay ng Diyos si Jake sa kanya. Kaugali nito ang pamilya na meron siya. Ganoon na rin siya. Kinagabihan ay sa apartment na sila dumiretso. Hindi na rin naman bago kay Ann yon dahil minsan ay tabi sila natutulog ni Jake. Bobby. Tawag sa kanya ni Jake. Nakahiga na sila ngayon sa kama at nanonood ng TV. Tanging sagot ni Ann. Focus kasi ito sa pinapanood. Nakayakap sa bewang niya si Jake kaya hindi rin siya nagalaw masyado. May naisip kasi ako. Since lagi naman tayong magkasama, bakit hindi na lang tayo tumira sa isang bahay? Tanong ni Jake sa kanya. Naibaba ni Ann ang cellphone at nilingon ang boyfriend niya. Pwede naman, sagot niya. Matagal na naman silang nagsama sa isang bahay kaya hindi na rin yun bago sa kanila. Saan naman? Tanong ni Ann kay Jake. Dito pa rin. Diretso na sagot ni Jake sa kanya. Napakunot naman ang noon ni Ann. Kasi dito tayo nagkakilala. Dito kita niyaya ng ligaw. Dito mo ko sinagot. Kasi malaki ang part ng apartment na to kung paano tayo nagkakilala. Kaya binili ko to sa may-ari. Pag-amin ni Jake, napatayo naman mula sa pagkakahiga si Ann dahil sa gulat. Ilang beses pa siyang napapikit. Seryoso ka? Tanong niya kay Jake. Tumungo naman ito habang malaking ngumiti. Hinapit siya ni Jake at niyakap. Iniling naman ni Ann ang mukha sa dibdib ni Jake at yumakap na rin sa bewang ng nobyo. Thank you sa lahat, Bobby. Pasasalamat ni Jake sa kanya. Para namang hinaplos ang puso niya. Alam ko, marami akong nagawa noon pero tinanggap mo pa rin ako sa puso mo. Mahal na mahal kita, Ann.
Hindi ko makita ang sarili ko na iba ang kasama ko tumira sa isang bahay. Pumasok ng trabaho na hindi ikaw ang girlfriend ko. Emosyonal na dagdag na sabi ni Jake, tsaka marahan na hinalikan ang tuptop ng ulo ni Anne. Thank you rin, Jake. Kasi natiis mo ang katulad ko. Thank you kasi minahal mo ako. Pinaramdam mo sa akin lahat ang dapat kong maramdaman. Thank you for your love and efforts. Mahal na mahal din kita. Gaya mo, hindi ko makitang sarili kong kasamang iba. Malambing na sabi ni Anne kay Jake at nag-angat ng tingin sa boyfriend. Agad namang umiti si Jake sa kanya at hinalikan siya sa labi. Bobby, may isa pa akong tanong. Sa totoo lang, matagal ko na rin itong pinag-isipan. Seryosong sabi ni Jake sa kanya nang humiwalay ito sa paghahalikan nilang dalawa. Hindi mapigilan ni Anne ang hindi kabahang bigla. Sobrang seryoso kasi na mukha ni Jake ngayon. Ano yun? Kabado niyang tanong. Seryoso siyang tiningnan ni Jake sa mga mata at ngumiti. Kapag niyaya ba kita ng kasal, papayag ka? Seryosong seryoso nitong tanong sa kanya. Nanlaki ang mata ni Anne sa bigla. Ilang buwan pa lang silang dalawa ngunit ganito na agad ang tanungan ni Jake. Sa totoo lang, walang problema roon si Anne. Nasa tamang edad na siya at wala rin naman siyang balak na hindi sa kasalan humantong ang relasyon nilang dalawa ni Jake. Kasi Bobby, hindi ko maisip na hindi ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Naisip ko lang patanda na tayo. Hindi naman ako hahanap ng iba. Bakit hindi pa kita pakasalan? Malambing na sabi ni Jake sa kanya. Oo naman, papayag ako. Malaki ang mga ngiti ni Anne sa labi. Hindi rin naman kita ginawang boyfriend para maging boyfriend lang. Natatawang sabi ni Anne. Pero wala ka namang singsing eh. Biro niya. Nanlaki ang mga mata ni Jake at umiling. Bigla itong umalis sa pagkakayakap sa kanya at may kinuha sa kung saan. Ganoon na lang ang pagkabigla niya nang bumalik ito na may dala na itong kahon na may laman na singsing. Agad itong naupo sa tabi niya at walang pasabi na isinuot ang singsing sa palasingsingan niya. Hindi na kita tinanong, pakasal ka sa akin sa ayaw at gusto mo. Ngiting-ngiting sabi ni Jake sa kanya. Ngunit hindi roon nakatuon ang atensyon niya, kundi sa singsing na suot niya ngayon. Hindi niya makapaniwalang tiningnan si Jake. Naiiyak siya sa sobrang daming emosyon na nararamdaman niya. Mabilis siyang yumakap sa leeg ng nobyo at hindi napigilan ang sariling umiyak. Thank you. Mahal na mahal kita, Bobby. Buong pusong pasasalamat ni Anne. Isa ito sa pinapangarap niya na makatagpo siya ng lalaking handa siyang dalhin sa altar. Thank you rin, Bobby. Malambing na sabi ni Jake at niyakap din siya. Isang buwan ko na yang nabili. The moment na dinala kita sa pamilya ko, sigurado na akong papakasalan kita. Emosyonal nitong sabi at huminga ng malalim. Mahal na mahal kita, Anne. Thank you for your love and care. Wala akong pinagsisihan sa lahat ng nangyari sa ating dalawa. Dagdag na sabi pa ni Jake. Marahan itong humiwalay sa kanya at pinagkatitigan ang mukha niya. At saka nito hinawakan ng pisngi niya at marahang sinako pang labi niya. Napangiti naman si Anne dahil doon at buong puso na gumanti ng halik kay Jake. Sa huli, masaya at maginhawa silang namuhay sa isang bubong ngunit hindi na bilang aso't pusa.